Computer. Right here on Morning Matters, we are joined by somebody who is in touch with some of the victims involved in the ICC investigation into the war on drugs, in touch also with some of the witnesses. We have a Jesuit priest, Father Albert Alejo, joining us live from Vienna. Father Albert, your reaction to the arrest of former President Rodrigo Duterte in the Philippines. I believe he is about to make his way to not sure if it will be the Netherlands, but I want to get your reaction first to this arrest finally happening. Well, thank you very much, Gretchen, for inviting me. Sa totoo lang, medyo naantok pa ako. When I opened my cell phone at 6 a.m. Here in Vienna, I was pleasantly surprised, but I was not able to capture immediately my own emotion. So I've been expecting this. I've been praying for this. Now it's happening. It's kind of still surprising. Ibang matagal mo hinihintay, matagal mo pinagtrabahuan, pero nung dumating, medyo magugulat ka pa rin, no? So, but immediately my mind went to the victims. Siyempre, immediately, maririnig ito ng mga biktima, mga pamilya ng mga pinatay. Siyempre, maiyak sila. Natutuwa sila na maiyak. Hindi naman sila yung vengatibo, mga ganon. Yung bang gusto lang na wag na sanang mangyari pa to. Wag na sanang maulit pa. Wag na sanang dumami pa yung mga biktima. Ganon. Kung nasaktan sila, wag na sanang dumami pa yung masasaktan. So, pero gusto ko lang sabihin na maraming klaseng biktima. Merong mga biktima na yun nga, pinagpapatay. Madami kasi. Yung unang 6 na buwan ng pagiging presidente ni Duterte, may average tayo ng 1,000 killings per month. Ay, ganon. Kasi siyempre mabigat yun, mabigat yun. Nagkaroon ng muka, bukas sa mga balita, yung dahil sa mga litrato na kinuha ng mga photojournalist, lalo na yung mga night crawlers. Kasi sinasabihan sila ng pulis, oy, merong mangyari doon. Takbo agad sila. Ang naabutan nila yung mga dugoang bangkay na may mga lapida na di kako, wag kang tularan, mga ganun, ano. Pero nagkaroon din ng mukha yung mga biktima nung pinakita yung mga umiiyak ng mga naulila, asawa, yung mga anak. Yung iba doon nadala rin sa Senado dahil sa investigasyon ni uh, Senator Laila de Lima. So, isang buong tropa, pangkat-pangkat, pamilya ng mga biktima. Siyempre yung iba natutuwa dahil tahimik na yung kanto na dati may mga nagugulo, yung mga ganyan, no? Tingin ko biktima tayo ng ganong ding sitwasyon na natutuwa tayo na may pinapatay. yung ganong pag-iisip ay victimhood rin. That is also a form of victimhood. When we forget our values like kapwa, kagandahang loob, paggalang, yung mga ganyan, when all of a sudden we easily sacrifice all those beautiful Filipino values for the sake of cheap peace, cheap order, social order, na nalulungkot ako doon. My Pero father, meron pa rin ibang, nakausap niyo po ba yung mga biktima after the arrest happened? yung mga biktima, lalong-lalo na nung ah, ang mas maraming malapit dyan, sila Father Flavi, pati sila Father Robert Reyes doon, Kasi nga, nasa street sila eh. Ako kasi yung nasa university. Oo.
Pero magkakasama kami noon pa at yung nakausap mo yung mga mag-anak na pinatay tapos makikipaglibing. Halimbawa, doon kami nakipaglibing sa Malabon, doon sa bahay ni Kian. Yung luha na, Mm-mm. Father, ba't nangyayari ito? Nasaan ang Diyos? Ang nakakalungkot pa kapag yung bang may mga pare o madre, may mga obispo na pinagtatanggol yun. Mm-mm. Masakit yun, di ba? Masakit yun eh. Masakit yun. So, malakas yung tama na yan. Hmm. Okay. Father, pero sa ngayon, no, after itong nangyari kanina, kahapon, nakausap niyo na po ba sila lately? Para to get the reaction. I mean, kung ano yung mga susunod na hakbang, ano yung mangyayari na ngayon, Sinong sila? Sinong sila? yung mga biktima po. Mga biktima, mga Ah, witnesses. well, siyempre, mas malayo ako eh. May mga Mm, text-text lang. mm. Ano po Medyo inggit sabi? nga ako doon sa mga malapit doon. Mm. Pero siyempre, merong mga chat groups. Oo. Na mangyak-ngyak. Sinasabi, Father, naiyak ako sa mga nangyari. Sana tuloy-tuloy na to. Sana tuloy-tuloy na to. Okay. Father, klaruhin ko lang po, no? Kayo po yung nagdala kay Edgar Matabato ng Davao Death Squad at kay Arturo Las Cañas sa Senate hearing. Tama po ba? Ah, ikaw saan mo nakuha yung chismis? Sabagay na binisto na ako ni Berhel Santos doon sa kanyang column noon pa. Ah, yeah, pwede namang aminin kasi nga dumating lang sa buhay ko yung mga ilan sa mga dating may hawak ng baril at ng mga patalim na naging miyembro ng Davao Death Squad. Mahabang salaysayin siguro balang araw lilitaw din yan. Pero dumating sa kamay ko na, so Father, pakialagaan mo muna to. Nung tinanong ko, alam mo, si Edgar Matubato, nung nag-usap kami, sabi ko, anong gusto mong mangyari? Sabi niya, Father, ang dami kong kasalanan, dami kong napatay, at kasalanan ko yon at handa akong parusahan ninyo, ibitay nyo ako, isilya electrica nyo ako, i-firing squad, dahil talaga namang marami akong napatay. Kaya lang, Father, inutusan kami. May isang grupo kami na sa tingin namin, akala namin yun yung magandang paraan ng paglilinis ng lipunan. Pero nung nakita namin na may mga pinapatay na wala namang pakalang kasalanan, may niraid kami ng mga estudyanteng babae na wala naman kami nahuling shabu man lang, tapos ni-rape muna bago patayin. Ano, parang hinipo sila ng Panginoon. Sila Cañas, siya talaga yung mastermind ng mga designing ng ng pagpatay na talagang malapit na malapit sa kamay ni Duterte. Katunayan, inamin naman niya sa kanyang press conference doon pa mismo sa Senate na dalawang kapatid ni Arturo Las Cañas, dalawang kapatid niyang lalaki, napatay ng grupo nila. Pinatay ng grupo nila. Kasama siya, sabi niya, out of his own blind loyalty to Rodrigo Duterte nung mayor pa siya. Kaya kung bakit niya gagawin yun at ba't niya aminin kung hindi totoo yun, no? At inamin din niya na may mga panahon na nasilaw rin siya sa pera kasi may mga bayad yun eh. Oo. Ngayon, meron pang iba doon na membro din ng Double Death Squad pero hindi na namin inilabas sa Senate kasi yung Senado nung mga panahon na yun, eh, sinusuppress yung mga kwento ni Edgar Mm-mm. Matubato at ni Arturo Las Cañas. Mm-mm. So meron pa sanang iba na pwedeng ilabas pero hindi na. So diniretso na lang sa ICC na ngayon, ang pagkakaintindi ko, nasa custody na sila ng International Criminal Court. Oh. Yung arrest warrant po ni Pangulong Duterte, parang mayroon pong 43 counts of murder. Ito po ba yung mga nag-testify sa ICC? Yung 43 na yun? Kung susamahin, ano?
mga victims na nagpunta sa korte, pinatawag at nagsalaysay? Hindi ko naman na-review yung detalye na yun, pero siyempre yung Mm, talagang pinatay ay marami. mm, Kaya lang, mm. hindi lahat ay Oo. pwede mong iugnay mismo kay Duterte. Kasi yung iba, para bang hanggang police lang. Yung iba hanggang killers lang. Mm, mm, Yung iba naman hanggang general. mm, Pero siguro pinili ng International Criminal Court yung talagang pagpatay na aabot talaga doon sa kay mm, Duterte. mm, mm. Oo. Yung si Edgar Matabato at si Arturo Las Cañas, kamusta po lagay nila ngayon? Sabi ko nga na nakalabas na sila ng bansa, Mm. no? Finally. So ano na yun, hawak na sila ng ICC na mga Witness Protection Program. Nagtatago sila sa ngayon. So bali, tanungin mo na lang ang ICC kung paano nila sila inaalagaan. Mm, mm, mm. Bukod po dyan, eh, gaano karami po yung mga nag-testify na sa ICC? I mean, for us to understand kung gaano kalakas yung kaso, no? Kasi alam po natin, reasonable certainty of conviction, yung weight of evidence to go to an actual trial. No? Unang-una, biktima na kamag-anak ng pinatay. Marami yon. Pero Mm, siyempre, pinipili lang yan ga- galing sa mga reports. Ang mga nag-report, marami. Yung isang batch na nga, yung unang batch ng report galing sa amin, ang nagdala doon si attorney Jude Sabio. Oo. Pero yung ding grupo ng karapatan, sila Senator uh, Sonny Trillanes, ay nagpunta rin sa ICC. Maraming mga grupo, mga NGOs ay nagpadala. Pangalawa, ang ICC naman, meron ding out of their own initiative, nagre-research din talaga sila. Binabantay nila yung mga news reports, yung mga police reports. Pangatlo, yung unang 7 months, yung unang 7 buwan, nung humihingi ang mga journalist ng mga police reports, ang Philippine National Police, maluwag na maluwag, nagbibigay sila ng police report. Pinagmamagaling kasi nila yun noon eh. Kailan po ito? Nung Anong, unang pitong oh, buwan, yung July, August, September, October, November, December, unang 7 buwan, pag humihingi ng police report ang mga journalist, nagbibigay ang PNP. noong Kaya 2016 po? 2016 Mm, hanggang mga siguro bandang January ng 2017, kaya meron talagang mga ebidensya na galing mismo sa pulis. mm, Lalong-lalo mm, na yung first 7,000 killings. Kaya lang nagkaroon ng medyo hindi na madaling magbibigay ng police report yung mga pulis. mm, mm, Noong nung lumantad na sila Edgar Matubato at saka si Las Cañas kasi naging international news na. mm, Pangalawa, dahil sa yung pagpatay sa Koreano, nung pinatay yung isang Koreano, doon mismo sa loob ng krame, mm, siyempre naging international news. Kaya yung mismo ng police, hindi na nagbibigay lang ng police report. Pero ibig sabihin, yung first 7 months, it was a very rich collection of evidence. At siyempre, dagdag dyan, mismo yung mga statements. Statements ni Duterte, sinasabi, papatayin ko kayo, mga ganyan-ganyan. At recently, dahil sa investigasyon ng Quadcom, meron ding mga kasabwat ng mga opisyales na umamin din. So lahat na ito, pagsasama-samahin mo, hindi lang yung numero ng biktima na pinatay, kundi yung mga pangungusap ng mga pumatay, mm, pati yung pangungusap at testimonya ng mga kasabwat. Oo. mm. Ngayon, may mga dagdag dito. Ano pa? Siyempre, wala namang volunteer killers eh. Bayad yan eh. So, kailangan mo i-trace yung money, money flow. Meron ding nakuhang mga materials tungkol dyan.
Talaga po? Hindi po ba parang sinasabi Importante nila yan. confidential funds ang nagamit para magbigay ng pera dito at mahirap ma-audit yun? Saan po kaya yung money trail? Yan na, dyan na, isa na yan sa ano, hindi ganong napag-uusapan, pero isa na yan sa galing ng mga investigation, ng Mm-mm. investigador. Ah, Speaking of yung matataas na opisyales, I mean, ano pong level po itong mga opisyales na ito? Well, ando dyan naman yun, binabanggit naman dyan. Hanggang doon sa General Bato, kasi siya yung head ng PNP na nagpatupad ng war on drugs. Meron silang programa na double barrel. Mm-mm. Na, at sinasabi nga doon, kailangan i-neutralize yung yung mga tinatawag na drug addicts. Pero magandang linawin na hindi lahat ng taong pinatay ay gumagamit. May mga hindi talaga, wala talagang kinalaman sa drugs. Meron naman gumamit, pero hindi naman ibig sabihin na gumagamit ay addict. Meron namang na merong dependent sa substance abuse, pero hindi naman sila kriminal. So, importante na nililinaw natin ang lahat ng ito. Kasi sa popular discourse, para bang pag gumamit ka ng drugs, addict ka na. Hindi naman ibig sabihin ng gano'n. Hindi naman Mm-mm. lahat ng umiinom ay lasenggo. Di ba? Hindi rin lahat ng lasenggo ay nakakasagasa o nagre-rape. So, importante po na linawin natin yan. Mm. Pero Father, how confident are we that there will be a conviction and that may establish nga po yung link to the president? Kasi pwede rin sabihin na hindi naman siya ang bumarel. Hindi naman siya yung, baga yung official, pwede sabihin niya remarks lang Siguro, ito. siyempre, hindi talaga tayo nakakasiguro dyan. Siyempre, depende rin sa yung actual na ebidensya na nakuha ng ICC, tapos depende rin sa mga abogado ng prosecution, depende rin sa galing ng abogado ng mga defense. Kasi sa ICC, may ano yan, may abogado ang defense. Talaga namang may mga international lawyers din na magtatanggol kay Duterte at yung mga susunod pang ihahapla. So, depende ngayon yan. Pero at least, noong una kasi, para bang hindi ito aabot sa ganito. Nung una, nung unang pumasok yung isip na ano kaya kung magsampa tayo ng kaso sa ICC kasi parang walang mangyayari sa mga local courts. Ay sabi ng iba, ay walang mangyayari dyan. Tapos nag-withdraw pa si Duterte sa ICC. O hindi walang mangyayari dyan. Walang jurisdiction dyan. Maraming pinagdaanan itong kaso na to. So the fact that we reach this point is already a sign of hope. Okay? Mm-mm. Ngayon, ang masisiguro natin ay tama ang mga proseso niyan at magiging patas ang pagdidebate diyan. Hindi katulad ng ginawa nilang pagpatay na hindi man lang umabot sa paghahabla. Ito nga buti nga nito, ang dami-dami bago makasuhan katakot-takot na research. Pero yung 30,000 pinatay, hindi man lang nasampahan ng kaso. 'Di ba? Patay ka agad eh. So, ngayon, umabot tayo sa ganito dahil maingat yung proseso. Yung iba nga, inip na, kasama na ako doon. Inip na, kasi nga, sinasabi naman ng ICC, siyempre hindi naman kami basta-basta gumagalaw. Ngayon, Mm-mm. dahil nagdesisyon sila na isampa na to, ilagay sa ganitong antas, siyempre, umaasa tayo na may mangyayari talaga siya. Ayaw din naman nilang mapahiya. Ano po kayo Ngayon, ano mangyayari pa yung ibang next? Oo. basihan dito? Oo. Bukod doon sa listahan ng mga biktima, andiyan dyan pa rin yung mga testigo. So, in a way, biktima rin sila. Ginamit din sila. So, malaking bagay yung testimonya ng mga umaamin na kasama sila sa pagpatay. Importante yun. Pwede kaya nilang bawiin yun? Kasi alam po natin na that actually yung buong proseso nito, meron pang pre-trial chamber where Hmm. the witnesses will the victims
will come possibly face to face with Duterte. Tapos meron pong tatlong judge who will confirm the identity of the former president. And they will hear all sides, and judges will decide in 60 days if they think there is enough Ganun. evidence to go into a So trial. yung mga ganito, hintay-hintayin na lang natin. Una, hindi ako abogado, Uh, hindi rin naman ako, at saka bago lang tayo dito eh. So ang punto naman natin dito, iningatan naman natin bawat yugto ng proseso. Hindi naman natin minanipula to. Hindi to nagdala lang sa propaganda. So naghanap tayo lahat ng katarungan. Oh. Father, paano ba kayo napasok dito? I mean, no, kayo, paano napunta sa inyong pangangalaga itong sila Matobato tsaka sila Las Cañas? I mean, ano po yung buhay nyo noon? Ah, siguro ano yan, unang-una hindi ito yung unang pagkakataon na medyo umalalay tayo sa mga whistleblowers, truth tellers, pero tahimik lang, tahimik lang. Siguro yung detalye, kung paano nangyari, ay lilitaw din yan sa tamang panahon at maraming tao yon, hindi naman ako lang. Hindi naman pwedeng isang tao lang yan. Maraming mga tao nakasangkot. Yung iba, handang humarap. Yung iba naman, wag mo na lang sabihin, Father, may ganon. At siyempre, may paggalang din tayo doon. Tapos sana hindi ito agawan ng eksena na sino ba yung may kagagawa nito. Hindi, tulong-tulong ito. At marami dito sa ganitong trabaho, hindi alam ng tao. Hindi mapasalamatan ng mga tao. At mahirap talaga kasi hindi katulad ng feeding program na ano, pwede ka magpa-concert for the Mm-mm. benefit of this work. Hindi eh. Mm-mm. Oh, so sana maintindihan ng mga tao na ano to, hindi to hindi to sikat na trabaho. Hindi mapagkakwartahan, hindi kasi sikat dito. Ganon. Importante lang, ako personal nakita ko lang na itong mga biktima ay may karapatang maghanap ng katarungan. Pangalawa, yung mga pumatay na nagbabagong buhay, mayroon din silang misyon eh. Minumulto sila ng kanilang budhi, minumulto sila ng espiritu ng mga pinatay nila. Sinasabi, ah, tumulong naman kayo para sa paghanap ng katarungan at para sa akin, alalay lang ako sa misyon nila. Alalay lang ako sa misyon nila Matubato, nila Las Cañas, sa mga panahon na yun. At naniniwala ako, tulad ng pagbabago ni Saint Paul, si Saint Paul kasi siya nagpauso ng tokhang no, sa New Testament, nung may mga Kristiyano sa Jerusalem, binabahay-bahay niya, ninihila niya, sino dito mga Kristiyano? At binibilanggo at yung ibang nga pinatay, katulad ni Saint Stephen, kasama si Saint Paul na nung pinatay si San Estefano. Nung nabulabog nila yung mga Kristiyano sa Jerusalem, sabi niya, bigyan niyo ako ng permit, habulin ko yung mga Kristiyano sa Damascus. Kaya lang, tinamaan siya ng malaking liwanag, nagbagong loob siya, at naging San Pablo siya. Naging pinakamagaling na na preacher sa pagsisimula ng Kristyanismo. At sinulat niya dun sa unang sulat niya sa kay Timoteo, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Sabi niya, sa lahat ng mga kasalanan, ako ang may pinakamalaking kasalanan. Kasi sabi niya, inuusig ko yung mga Kristiyano. Pinapatay ko sila, binibilang ko. Pero binago ako ng Panginoon. Tapos sabi niya, ako ngayon, parang napatawad ng Panginoon at inaatasang magsalita. Ngayon, itong si Las Cañas, sinulat niya yan sa diary niya eh. Sabi niya, Father, ako to. Ako tong sinasabi ni St. Paul na ako yung violenting tao, nag-persecute ako. Pero pinatawad ako eh. At proseso pa yung pagbabagong loob. Yung mga dating mamamatay tao na gano'n, inutusan, kumita, na mali ng akala na yun ang magandang paraan sa paglilinis ng lipunan, hinipo ng Panginoon eh. Nagkaroon sila ng spiritual conversion. Sabi ni Manny Pacquiao, hindi siya niniwala
Si Manny Pacquiao nagkaroon din ng spiritual conversion eh. Sana makita rin niya na meron ding galaw ang Panginoon sa kalooban ng mga tao na to. May Mm. dugo sa kanilang kamay, pati sa kanilang puso, pero it, yung pagbubunyag nila ay bahagi na ng kanilang paglilinis ng kaluluwa. Nung nakausap ko nga sila, sabi, Father, nagkumpisal na kami sa pare doon pa sa Davao. Pero hindi sapat. Hindi pala sapat ang personal confession. Kailangan pala ay public confession. Sana, sabi ko, request ko lang, pakinggan natin yan. Pakinggan natin yan. Si Edgar Matubato po yan. Matubato at Las Cañas at meron pang iba na hindi ko na Nag, muna nag-public, babanggit. nag-public apology na po ba sila? Balikan mo yung YouTube, ando doon yung kanilang mga public confessions Okay, okay. at Yung saka mga confession. Oo, hearing. oo. Oo, Um, kompleto yan, kompleto. Father, kayo po ba ay nakatanggap ng death threat nung Oh, hindi panahon na naman yun? ako lang. Hindi naman ako Mhm. lang. Kami nila, Father Flavi, yung mga ganun. So, Si Father Robert. doon sa party na, meron ding death threat si Robert. Oo. Kasi mas kuya namin yan, mas nauna pa nga siya sa mga pagtakbo-takbo na ganyan eh. Pero hindi lang kami, maraming death threat. Pero sabi ko nga, swerte pa nga kami, may threat lang kami. Yung iba, wala nang threat, pinatay na diretso eh. Di ba? Oh. So, Ano pong threat yung ganun po. natanggap nyo? May sinasabi na papatayin kita, alam namin may tinatago ka, mga ganun. So, ngayon, gusto kong dagdagan lang, bago akong magtapos, no, alam mo, meron pang isang malaking grupo ng biktima dito eh. Sino yun? Yung mga bilanggo. Kasi nung panahon ni Duterte, ang daming kaso, dumami talaga yung bilanggo. Yung iba, hindi nga pinatay, pero ikinulong naman at sinintensya ng life sentence, double life sentence. Grabe! Para sa ilang gramo sa buy-bust operation, dahil may mga quota sila. Grabe! Nag-bloat talaga. Nagsiksikan ngayon yung mga yung, yung mga presuhan natin. At kasama na nga dyan, pamangking ko pa. Oo, sobra. So, inaanyayahan ko yung ibang mga abogado dyan, mga journalist na bigyan din natin ng pansin. Merong report dyan eh, yung Rappler. At dumami talaga. Meron ding isang abogado dyan sa UP Diliman. Meron siyang mga research tungkol dyan. Meron ding mga social scientists, pinag-aaralan yan. At sana pagtulong-tulungan natin yan. Mm-mm, mm-mm, Pangalawa, mm-mm. dagdag ko pa, hindi ngayon at hindi nga pinatay, pero sabi, i-rehabilitate na lang natin. Dapat tignan din natin yung mga rehabilitation program. Makatao ba talaga yan? Epektibo ba talaga yan? Voluntary ba yung rehabilitation? Baka naman, pati yung sinasabing health approach, kailangan ding i-interrogate natin. Alam mo, ang dami-dami pang dapat pag-usapan hanggang sa punto na siguro buong bansa, ngayon mahal na araw, mag-mea culpa tayo. Buong bansa, harapin natin yung katotohanan na hindi isang tao lang may kasalanan dito. Isang buong lipunan na pumalakpak yung yung mga kamay na may dugo sa ating mga kamay, mga palakpak pa sa mga pagpatay. Ngayon siguro mahal na araw, ewan ko, nag-imbita ka ng pari, di may konting sermon. Mahal na araw, kailangan natin isang pambansang pagdagok sa dibdib. Pambansang mea culpa. Walang pinabayaan natin ito eh. Kasama na rin siguro kami, mga taong simbahan, may mga kasama kami na nabudol din, naniwala kami. Siguro may konting sakripisyo ng buhay para luminis ang lipunan. Naniwala tayo, nabola. Nakalimutan natin yung makatisismo, bawal pamatay, tayo ng mga theology, mga retreat, mga discernment. So, siguro,
lahat tayo, pati ako, maghugas ng kamay at maghugas ng puso. Oo. Father, kaya po ba kayo nasa Roma nakatira dahil sa ngayon ay natatakot po kayo na na umuwi sa Pilipinas? Uuwi ba kayo sa Pilipinas ngayon pagkatapos nitong development na ito? Well, hindi totoong napunta ako sa Roma dahil sa natatakot ako. Ayoko nga, no? At saka kung tatakas rin lang, eh di doon na sa English-speaking countries, di ba? Eh bakit sa Italia pa? Na napakaraming Pilipino, na napakaraming pro-Duterte. Hindi. Hindi hindi dahil sa takot siya. Hindi dahil sa Mm-mm. pagsisiguro. Obedience lang sa superior. Una-una, siguro, yung concern nila ay security ko. Pero objectively speaking, meron ding request sa Faculty of Social Science ng Pontifical Gregorian University na gusto nila i-develop yung Social Science Department. Merong request. Nagturo na ako sa Roma noon, one sem. Mm-mm. Sabi nila, dito ka na lang. Sabi ko, maraming ginaasikaso pa sa Pilipinas. Dumating ang punto, nagdesisyon yung superior, na sige, doon ka muna. Siguro, para mapalapit din sa ICC. Mm-mm. Father, meron pa po ba kayong naririnig na susunod na developments upcoming dito sa sa mga kaganapan? Bantayan na lang natin. Siyempre, hindi naman, i- ma- meron ding maraming, tagasunod ang mga Duterte. Siyempre, hindi naman nila sasabing mali sila. At posible may nakita silang value eh. Meron silang nakitang magandang nangyari sa ginawa ni Duterte. Sa Davao, ako, matagal ako sa Davao eh. May nakita ako mga mga positibong nagawa ni Mayor Duterte. Siyempre, yung iba, meron ding nakikita na positibong nagawa ni President Duterte. Mm-mm. Pero, hindi ibig sabihin na halimbawa, sa isang pamilya, ginagalaw ng tatay yung anak na dalagita. Okay lang kasi siya naman nagbibigay ng baon sa apat na magkapatid, siyang naghahanap buhay. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Pag mali, di mali. Mm-mm. Tapos kung Mm-mm. merong maganda nagawa, edi purihin siya sa ganoon. Mm-mm. Sana Father, hindi matuto na tayo na harapin yung mm-mm. totoo, tama, mali. Mm-mm. Mm-mm. Pati sa simbahan, kaya kuminsan natatakot kami na magsalita. Kasi Mm-mm. may mga mali rin kami. So, yung iba, siyempre, natatakot din kami magsalita kasi baka mamaya ibulgar yung mga skandalo namin. Mga Mm-mm. ganon, ano? Kuminsan natatakot tuloy yung magsalita yung iba Mm-mm. ng para sa totoo, sa katarungan, dahil baka magantihan. Mm-mm. Mm-mm. Pero pag-aralan na natin na magsabi ng totoo, kahit na mag-boomerang to sa atin. Mm-mm. Mag, Ah, maglinis na tayo. sila po ba? Sila Roina Garma ay nakapag-testify na rin sa ICC? Hindi ko alam, pero siyempre, nung nagsalita sila sa Quadcom, Mm-mm. naka-record din yun. Mm-mm. So yung Mm-mm. mga transcription ng mga sinabi nila, nandoon na sa ICC. Sigurado Mm-mm. ako. Oh, Yung mga sinabi nila, naka-record yan. So lahat na yun oo. transcribed na sa ICC na. Pero hindi naman po pinadala, sabi ng House. Hindi nila ipapadala. Kumbaga parang manood na lang kayo sa YouTube. Ganun ang sabi ng House. Pero public document naman yung transcription Oo. yun. At Oo. darating na yun siyempre. Siguro at a certain point, imbitahin din sila. Oo. Meron pang isa pang no? May isa pang, bukod kay Ruina Garma, meron pang isa pa na police na, Oo, si Edelberto. yun, si Edelberto Leonardo, nag-testify din kaya? Well, palagi ko ano yan. Hindi pa nga nakapasok ng maayos yung mga investigators, pero kasama sila sa kakausapin siya. Oo. Tapos, ito po, no, yun nga parang dahil Pero pasimula siguro pa sana lang. mag-volunteer sila. Sana Oo. mag-volunteer na sila na Oo. maging testigo pagdating na sa trial.
handa naman daw po yung mga nakausap niyo na biktima at witness na humarap ulit dito sa court kasi syempre bukod doon sa pagbibigay ng kanilang testimonya, kailangan nilang magbalik para Yun ang gusto nilang mangyari mm, na harap-harapan para hindi naman sila nagsisinungaling. Harap-harapan. mm, mm, Gusto mm. nilang magtestigo. Oh, totoo yan. Okay. Kamusta naman po yung pangangalaga ng ICC? I mean, yung security ng mga witnesses. How are they now? Well, yung iba, siyempre, hindi na natin nasusundan yun kasi sila na yung in charge yan. Mm, At maingat ang ICC na hindi nagbubulgar kung halimbawa kung nasaan yung mga yon, no? Pero maintindihan mo rin siguro na posible na may pagkukulang. Number one, ah, sa panahon ngayon, napakaraming kaso ang nakasampa sa ICC. Doon yung sa Israel, ah, sa Ukraine, mga ganyan, ano? Ang dami-daming malalaking mga kaso na nakakatawag ng atensyon. Pangalawa, may mga ibang bansa na ayaw sa ICC. Kasama na dyan yung US na kinakastigo ng US ang ICC dahil binigyan ng warrant of arrest si Netanyahu ay kakampi ng US. So may mga bansa na hindi nila type ang ICC mm, dahil pakikialam daw yan sa soberanya. mm, Meron namang mga bansa, siyempre, na yan na lang ang pag-asa namin kasi local judicial system hindi umuobra. Pero dapat ipangako natin sa ICC na tulungan nyo kami ngayon dito, pero papangako namin, ayusin namin yung aming sariling court. Oo. mm, So, importante yan. So, tingin ko hindi perfecto yung sa ICC mm, dahil tao rin naman yung mga judges na yan. Napapagod din yan. Dami-daming babasahin. mm, mm, Dami-daming mga witnesses. Tapos iba-ibang kultura pa, iba-ibang bansa. At hindi lahat Ingles, may mm. Frances, may Espanyol. Grabe. Tingin niyo po Kaya ba nga may sa mga translators pa yung ICC. tingin niyo po ba sa The Hague ang punta ni Digong? Hindi ba sa ibang member state? Hindi, siyempre ang korte nasa dahig eh. Doon talaga yun. Doon talaga dadalhin. Kung titignan natin yung ibang mga kaso, doon talaga dinadala. Pwedeng 4 na araw muna, tapos tsaka ililipad, pwedeng 1 linggo, minsan 2 linggo rin yata tumagal. Mm, mm. Okay. Sige po, mukhang mahaba-haba pa po ito. Mahaba pa to, so hindi natin pwedeng ubusin ngayon at marami pang nangyayari Mm, at hindi naman ako ang pinaka-expert dito. Ha? mm. Oo. Ingat po kayo. Tapos, sige, sana lang, buong bansa, wag nating sabihin na siya lang ang may kasalanan. Mm. Lahat tayo may dugo sa kamay, lahat tayo dapat maglinis ng kalooban. Ah. Okay. Thank you po. Wait lang, is-end ko lang po ito.